Sa aking pagising ngayong umaga, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Walang alarm clock na tumutunog at hindi ako obligadong magmadali sa pag-aayos papuntang work. At higit sa lahat, wala ring anumang inaalala. Ngayon ay aking unang araw na walang trabaho matapos akong mag-resign bilang isang call center agent. Ginawa ko ito dahil naganda ako para sa aking nalalapit na operasyon. Gusto kong samantalahin ang sandaling ito na masayang salubungin ang bagong simula kasama ang aking dalawang mga batuta. Ganito kami tuwing umaga, palaging naghaharutan at nag-aasaran. Kasi sino man naman ang hindi aasarin ng dalawang napaka-cute na mga batuta na ito. Napaka-sweet kahit makukulit. Kahit kain, tulog at patalon-talon lang ang ginagawa ng dalawang ito, hindi nila alam kung gaano nila napapasaya ang aming mga puso. At mas lalong hindi nila alam na simula ngayong araw na ito ay wala na rin silang kakainin dahil wala na rin akong pambiling chicken. Hala, oo nga, check ko nga rin sa ref, baka wala na rin ako makain. Ay, buti na lang, meron pang natirang sushi bake na binili namin kagabi. Kaya ayan, iinitin ko lang siya at maghahanda na rin ako ng orange para sa almusal ko. Opak, diba? Medyo nakakaluwag-luwag pa ako kasi nga, syempre, first day ko pa lang na walang trabaho. Kaya, ayan, meron pa ako makain. At dahil nainit na nga rin natin ang sushi bake, tara na at kumain na tayo. Nagmamadali na akong kumain dito kasi nga meron kaming itinerary. At pagkatapos kong kumain ay uminom na rin ako ng aking gamot. Sa bawat sandali ng araw na ito, punong-puno ako ng pag-asa at kasiyahan sa puso. Alam kong ang operasyon ay isang malaking hakbang, ngunit buo ang loob ko na harating ito. Nakikita ko ang sarili kong muling bumabangon, mas malakas at mas handa sa mga darating na pagsubok. Sa kabila ng mga hamon, nandito pa rin ako, matatag dahil alam kong kasama ko ang Diyos. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang bawat hakbang ng aking paglalakbay, ang bawat pangarap na muling bubuuin, at bawat tagumpay na muling tatamasahin. Marami akong naiisip sa mga oras na ito, ngunit sabi nga ng kaibigan ko, take it one at a time. At number 1 sa aking listahan ngayon ng aking itinerary ay ito-drop off namin ang aming labahan at pagkatapos ay didiretso na kami ng St. Paul's Hospital para kunin ang aking lab results. And sana po Lord ay wala pong complications sa result para po ay matuloy na po itong operation ko. Gusto ko nang matapos to para makapag-focus na rin ako sa mga bagay na gusto kong gawin and syempre wala na rin po akong aalalahanin pa. Pero ngayon, samahan niyo po ako dahil ibabahagi ko sa inyo ang aking journey. At sa wakas ay nandito na nga rin kami sa St. Paul's Hospital and since bawal nga mag-video sa loob, papasok na lang tayo doon para kunin ang aking results. And mamaya ipapakita ko na lang sa inyo if nakuha ko na. Tada! Nakuha ko na nga guys ang aking result kaya ibibigay ko na lang to sa doctor ko. After ko nakuha ang aking results sa St. Paul's, ay dumiretso na ako sa Western para mag-request ng aking medical records. And pagkatapos na ito na ang mga happenings. Ang dami-dami na ang pinuntahan kanina and ginabi na talaga kami ng uwi. O, tingnan niyo yung mukha ko, diba? Pagod na pagod. So, magre-rest lang ako ng mga ilang minutes and after nyan, kakain na rin kami. Dahil natapos namin ang aming itinerary ngayon, ay deserve naman yata namin mag-Jollibee. Kahit wala akong trabaho, ang kapal talaga ng mukha ko, diba? Pa-jobby-jobby ako, wala na nga akong pera. But anyways,
guys, dito ko natatapusin ang aking vlog. See you bukas. Adyo!